Dumagsa ang mga kakandidatong senador at party list na naghain ng kanilang kandidatura ngayong ikapitong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Karamihan sa mga naghain ng COC ngayong araw ay mga kilalang personalidad sa politika. Kumuha tayo ng update mula kay Luisa Erispe live. Luisa? Dayan, loob man o labas ng Manila Hotel Tent City ay napuno ng mga tao na nais kumandidato at kanilang mga taga-suporta para nga sa 2025 national at local elections. Ang mga naghain naman ng kanilang kandidatura ay mga kilala na sa politika. Pabago-bago man ang panahon sa Maynila, hindi naman nagpatinag ang mga naghain ng kanilang kandidatura para sa pagkasenador at party list ngayong araw. Lalo na ang mga dating muka sa politika na nagnanais makabalik sa pwesto. Tulad ni dating Senator Gringo Honasan na unang-unang nagsumite ng COC sa pagkasenador. Anya, may unfinished business pa siya kaya nais magbalik sa Senado. Kahit naman si dating Senator Manny Pacquiao, naghain din ngayong araw ng kandidatura para makabalik sa Senado. Sabi niya, sakaling maluklok muli sa pwesto, pupuksain niya ang korupsyon sa gobyerno. Bagamat nakalaban naman niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2022 national elections, ngayon suportado na niya ang mga programa ng administrasyon. Maganda nga ang programa ng ating mahal na Pangulo ngayon dahil yung sa Bagong Pilipinas, binibigyan ng emphasis yung bawat pamilya na magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng income at siyempre mapalago ang ating ekonomiya. Yun po ang dapat isipin natin mabuti na dapat magkaisa tayo. Ngayong araw din naman naghain ng kandidatura si re-election ni Senator Bong Revilla na bagamat nakilala raw sa pagiging Mr. Budots, naniniwala siyang marami siyang nagawa sa 6 na taong pag-upo sa Senado at marami pa siyang gagawin para sa taong bayan. While we have accomplished so much, work never ceases. And there is still much to be done. Kasama dyan ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga programa para sa mga magsasaka at mga mangingisda para sa pag-angat ng agrikultura. Present din sa naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw si dating Senator Bam Aquino. Naghain din muli ng COC si retired Colonel Ariel Querubin na dati nang tumakbo noong 2010 elections bilang senador. Pero kung may nagbabalik, may mga bagong sumusubok na maluklok din sa Senado na kilala na rin sa politika. Tulad ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na dumating pa sa Manila Hotel na sakay ng armored car. Nandyan din si dating DILG Secretary Benhur Abalos na ngayon ay senatorial aspirant na. Naghain din ng kandidatura sa pagkasenador si Manibela Chairman Marvel Buena na hindi umano pumasa sa party list kaya nais tumakbo sa Senado. Hindi rin naman papahuli ang mga party list ngayong araw na sunod-sunod din ang paghahain ng CONA tulad ng Ang Magsasaka Party List, Ako Bicol Party List, Damayang Pilipino Party List, Ilocano, Bisaya Gyub Party List, Ako OFW Party List, Pamilya Ko Party List, Akbayan Party List, Anak Kalusugan Party List, Kasambahay Party List, MPBL Party List at iba pa. Kasama naman ang mga party list ng kanilang mga supporters sa paghahain ng kanilang CONA. Pangunahin sa advokasya ng OFW ay yung mabigay yung mga benepisyo na nararapat at dapat. Unang-una, yung OFW discount benefits. Tatlo lang naman yung yung pangunahing gusto ng mga OFW kaya nag-abroad. Una, mapag-aral ang mga anak. Pangalawa, magkaroon ng hanap buhay. Pangatlo, magkaroon ng sariling bahay. Sa labas naman, umulan, umaraw, malapyesta pa rin ang supporters sa paghiyaw para sa kanilang mga pambato. Hinigpitan na naman ang seguridad sa labas na pinagtulungan ng mga pulis at pati na rin ang Metro Manila Development Authority. Dayan, alam mo, sa dami ng mga naghain ng kanilang kandidatura ngayong araw para sa Senado o para sa pagkasenador at party list, 5:30 na ng hapon ay tumatanggap pa rin ng COC at CONA itong Commission on Elections dito sa Manila Hotel. Pero yung mga tinatanggap nilang CONA, ayun na yung mga pagdating ng alas 5 ay nasa loob pa rin. At sa tala naman ng COMELEC ay 49 ang naghain ng COC sa pagkasenador at 50 naman sa party list. Ang sumatotal niyan ay 127 na ang nais
nais tumakbo bilang senador at 137 naman para sa party list. Dayan, kanina naman dahil nga marami yung tao, napansin natin dumami din yung mga nakadeploy dito na mga pulis. Lahat sila ay nagbabantay sa seguridad at marami din yung mga tauhan ng Metro Manila Development Authority na nagmamando naman ng trapiko. Dayan. Okay, Luisa, bukas ang huling araw ng filing ng COC. Ano bang expectations ng COMELEC? Marami bang mga habol bukas at may mga karagdagang preparasyon ba ang COMELEC maging ang PNP para sa last day of filing bukas, Luisa? Dayan, dahil inaasahan nga na bukas na yung last day, sabi nga ng COMELEC, marami yung mga hahabol dyan. Dahil nga yung mga nagdaang araw ay maaaring nagpapakiramdaman pa itong mga nais tumakbo. Pero dahil bukas ay huling araw na, marami yung mga gustong humabol na nais pang tumakbo. Pero alam mo, Dayan, bukod dun sa mga hahabol na maghain ng kanilang kandidatura, isa sa aabangan natin ay yung huling araw ng substitution bukas. Dahil baka maaaring may mga ilan sa mga tumakbo o kumandidato o nagpasa ng kanilang COC ngayon ay may mag-substitute dyan. Yan ang aabangan natin bukas. Dayan. Maraming salamat, Luisa Erispe.